Good morning, good afternoon, good evening. Ang inyong lingkod, flight dispatcher Nat, nagbabalik. Ayan, matagal ko kayong hindi nakasama. So, ano nga ba yung pinagkaabalahan ko this past few months? Bukod sa duties, mga audits, naging busy din tayo sa pagbuo. Nagbuo tayo ng isang school. Ito ang school na yun. Safe Flight School of Aeronautics. Yes. We have started last December 2025 at nagkaroon tayo ng mga series of webinars about flight dispatch, about aviation in general. Ang mga curriculum natin, ang mga tinuturo natin dito sa Safe Flight ay designed for you guys. Kayo na may interest sa aviation, kayo na natatakot sa mundo ng aviation kasi ang thinking ninyo mahal o kaya mahirap intindihin. Yan ang naging inspirasyon sa likod ng pagbuo ng Safe Flight. Goal ng Safe Flight na mailapit palalo yung aviation knowledge sa mas nakararami through practical education. Ang problema kasi ngayon sa aviation education is that kadalasan ang isang estudyante pumapasok sa isang aviation course na blindfolded. Wala siyang kakilala doon, walang nag-orient sa kanya doon. Ang alam niya ay passion, no? Ang alam niya lang ay gusto niya ng eroplano. Katulad ng nangyari sa akin. Nung high school ako 'no, talagang very set na ako sa mundo ng aviation. So kahit wala akong connections, wala akong kakilala, basta inquire lang sa school na yon and nakapasok naman tayo sa Airlink International Aviation College. Nung una, akala namin ay kakayanin 'no, kakaya talaga na matapos yung aviation major in flying. Kaso nga lang circumstances happen at hindi na tapos 'no, hindi natapos yung course ko na yon. Nagkulang kami sa finances at hindi ko na naabot yung required flight hours for me to graduate. So ang ending, hindi natapos yung course, hindi ako naka-graduate. Masakit. Masakit siyempre yung nakikita mo yung mga naging kaklase mo na naka-graduate sila, pero wala, gano'n talaga. Yun ang naging motivation sa pagbuo ng school na ito. We are aiming to guide beginners, students, senior high school students. Nasa aviation na mismo talaga 'no, yung nakapasok na sa mundo ng aviation na mas maintindihan kung ano talaga yung aviation as a system. Kasama na rin dito yung mga taong nasa ibang career na, graduate na, meron ng trabaho, pero gustong bumalik, gustong mag-transition sa mundo ng aviation. Yes, we have a lot of resources available online. Search mo lang sa Google, sa YouTube, you can find a lot of aviation resources here and there. But that's the problem. It's here and there, no? Walang structure, kadalasang hiwa-hiwalay talaga at yung guidance ay I could say weak. Kaya kami pa ding nalilito, kulang ang information. Kailangan ba talaga maging piloto para makapasok sa aviation? Sulit ba talagang maging aviation professional nowadays? Is aviation right for you? So yan ang webinar natin actually yesterday. So thank you sa mga umattend ng webinar na ito. Doon napag-usapan natin na ang aviation ay available para sa lahat, pero hindi ito para sa lahat. Let me explain. Kahit ano pang course na tinapos mo noon, pwedeng-pwede kang makapasok sa aviation. Pero magiging aviation professional ka lang kapag you have certain kinds of traits, behaviors, and personality na din. Isa dito ang
passion. Madalas niyong naririnig siguro yan sa mga comments, sa mga videos ko, no? Lagi ko sinasabi, you have to be passionate about aviation if you wanted to succeed in this industry. Hindi uubra yung pagiging half-hearted dito sa mundo ng aviation. Pero yung passion kasi na yun, hindi lang siya passion dapat, ano? Meron ka ding preparation na gagawin. So ano-ano ba yung mga preparation na yon? So you have training, skills, competency, you will have guidance. Ang pathway ng isang aviation professional hindi linear. Hindi ibig sabihin na isang diretsong pathway lang. Kahit tanungin mo, kahit sinong mga naging successful na sa mundo ng aviation, magkakaiba ang mga starting points nila. Pero ang pareho doon, pareho silang nahirapan sa simula. Kaya yan ang motivation, yan ang goal ng Safe Flight School of Aeronautics. Bridging the gap between a zero experience, zero aviation knowledge person into the committed aviation training. Bago ka gumastos ng daang libo, milyon sa pagkuha ng aviation course na gusto mo, mas mabuti na papasok ka sa mundo na yon equipped with the right mindset, with the right knowledge, at yung babagay talaga sa personality mo. This Saturday will be the pre-flight orientation for the batch 2 of the Discover Aviation Foundations program. So ano ba tong Discover Aviation Foundations program? Ito yung bridging the gap between zero aviation knowledge into an aviation student. Paparamdam namin sa inyo kung paano talaga gumagana ang aviation as a system. Hindi lang pang piloto, pang cabin crew, or pang mekaniko ang aviation. But there are a lot of aviation professionals working in teamwork, in unison, para maging successful ang isang flight. So kung kayo ay interesado to attend this pre-flight orientation for the foundations program, I will leave the link the comment section. The admission is free, but the 250 pesos reservation fee there is for the foundations program. 20 slots lang kasi ang tatanggapin namin para mas maging intensive, mas maging manamnam ang mga estudyante yung lessons. I invite you to join us this Saturday through Google Meets lang din naman. So 7 p.m. Saturday, that's May 30, para makita ninyo kung ano talaga yung nilalaman ng Discovery Aviation Foundations program, and if it's really a fit for you, bago ka magdesisyon na ituloy ang iyong aviation course or ituloy ang iyong transition towards the aviation industry. Or magkaroon ng idea kung paano ka talaga gagalaw ngayong meron ka ng diploma, meron ka ng lisensya, ano yung mga dapat mong gawin para maging successful ka sa industry na ito. If you have questions, clarifications, violent reactions, no? Feel free to comment on this video. Hanggat maaari ay sasagutin natin lahat yan. So muli po, maraming salamat. Papulit si Flight Dispatcher Nat. Safe flight.